Hallelujah. Hallelujah. Thousand praises to our God. Hallelujah. Glory to you, O God. Salamat po sa bawat isa na dumako sa araw na to. Ayan. I am so happy seeing all of you here. Maraming salamat po at papuri po sa Lord sa kanyang presensya, sa ating pag-aawitan. Salamat po na binusog kayo ng presensya ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ayan, my topic for today is about praise. Praise. But before anything else, I want to welcome each and every one of you and our dear friend. Ayan. Thank you for visiting this place. Thank you so much. This is God's service. I am just a speaker. And I pray for the Spirit of God that He connect to your spirit to really receive strength from Him. My topic is about praise. Praise the Lord. Okay, let us all pray. Father in heaven, we welcome you. We honor you in our midst. We truly appreciate your Spirit dwelling in our midst, especially in every heart of your people. God, it is always you. It is always you. Thank you for bringing back each and every one of us to you. Thank you for bringing back its life to you, your Spirit in us, Father God. Make our spirit alive to hear from you, God. Gusto ka naming marinig. Gusto ka naming marinig, Panginoon. Lord, yung kapahayagan ng iyong salita. Thank you, God. Thank you, God, that you will make this message simple and clear. But most especially, God, ayokong magpatuloy without you. Without you in us. Without you in every corner of this room. Lord, have your way to your people, God. Have your way to your people. You love us so much. And you want to reveal more of yourself to us as you want to teach us to have that spirit of praise and worship. To have that hunger, deeper hunger and thirst for you. For you. For you, Lord. Lord, this service is yours. This service is yours. Malaya ka, Lord, na makakakilo sa bawat kaisipan, sa bawat puso, sa bawat espiritu namin. God, I empty myself so that the voice of the Master be heard. For the glory of the King of Kings and of the Lord of Lords, Jesus Christ, our honor, our Master, our everything. God, have your way. Amen. 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 Palakpakan po natin si God. Salamat po. Praise. Alam po naman natin kung anong ibig sabihin ng praise. Di po ba? Pagpupuri. Pagpupuri. But kahit po sabihin na tayo ay na-recreate, yung ating espiritu ay na-recreate ng espiritu ng Diyos. Being in this world, there are really times that it seems
difficult to worship God? Ako lang ba yun? There are times in our lives that it seems difficult to praise God. When there are troubles, when there are problems, may mga anxieties, may mga iniisip, may mga kabiguan, may sakit. Alam po niyo mga kapatid, those are spiritual blindness na binibigay sa atin ng kaaway to hinder us to give our best and our heart to the living God. That is Satan's mission, discouragement. Gusto niya madisib tayo doon sa best na nais ng Lord para sa atin. Manghihina tayo until mawala ang focus natin sa ating Diyos at mapunta ang focus sa mga problema at alalahanin. Amen po ba? That is Satan's mission, to deceive God's children. To deceive God's children. And, simula po yun, yung sa praise pa lang. Sa praise, sa pagpupuri pa lang. Gusto niya, mawalan tayo ng kagalakan. Discouragement is the enemy's highest goal. But praises is spoken in adoration for the Lord, na nanggagaling sa sincere heart, change the feeling of defeat into glorious triumph. Yung pagpupuri na nanggagaling po sa puso natin, it eventually change yung feeling of depression, feeling of disappointment, of sadness, of any negativity into the glorious triumph. Because God's ultimate goal for you and me is victory. As He had triumphed over death. So as you and me is the beneficiary, is the inheritance, is the heir of that victory that Jesus our Lord won. It will not change. Hindi po mababago yon kailanman. The victory that God offered for you and me, nandiyan na po yan. Don't let the enemy deceive us and instill that joy and that hope. The secret of praise is not found in waiting until everything in your life is peaceful and calm. It is learning to praise God in the most difficult moments. In the most difficult moments. This is the greatest test of your faith to God, of your deepest devotion and love to God. To praise Him even in the most difficult times. In the most very low moments of your life. Which I know every one of us, including me, dumadaan po tayo doon. Amen po ba? Okay. Kapag may bumabagabag po sa inyo, can you sing praises to the Lord regardless of the situation? It's the decision of your will. Praising God is a decision. It's not an emotion, but it is a decision. Jesus is our today. Jesus is our hope for tomorrow. Wala na tayong pwede pang paglagakan ng pag-asa in this life. Only Jesus. Because only Jesus is our strong tower. Only Jesus is the source of salvation. Glory to the living God. Praise is not only singing song. Hello? Praise is not only singing song or uttering
words of worship? It is a heart. It is a heart so sincere, so real before our God. Sometimes, magaganda po yung mga songs, yung mga lyrics of the songs. Yeah, nakikarried away tayo nun. But, God looks unto the heart. Doon niya makikita if we are really worshiping and praising His holy name. It is a matter of the heart. It is not a product of your mouth, but a product of a pure, holy, and sincere heart before our God. It is the outpouring of your heart to your Maker, to my Maker, to our honor, to the Lord of Lords. I will now go to the PowerPoint. Those are just an introduction. Okay, praise. Anak? Both praise and worship are essential to any successful understanding. Understanding. Popost po ako dyan, ha? To any successful understanding. Mga kapatid, kaya ba nating maunawaan? Can we really understand the bigness of our God? Can we really comprehend who God is? Who God is? What she did to you? What she is presently doing into our lives? Can you comprehend? Kaya niya ba nating maunawaan? Sabi nga po doon sa isang magandang awitin yung, "You are beautiful beyond description." Have you heard that? You are beautiful beyond description. Sabi po doon sa awitin na yun, who can fathom the depth of your love? Who can fathom the depth of God's love? Praise and worship is essential in our understanding. God can reveal many things through praise and worship. Understanding. And it is so important in our relationship with God. Yung relationship, yung greater intimacy. Intimacy na kailangan natin sa relationship natin with our God. Intimacy. Praise and worship. As we desperately seeking God. Desperately seeking God. Alam po ba niyo yun? Parang sa Kanya nakatuon, siya ang ating focus, lahat-lahat sa Kanya. We desperately seeking God. Actually, we should not be desperately seeking God kapag may problema lang eh. Alam po niyo, if you are happy, wow, it's so nice to praise and worship God. Not just only when you are desperate at you have nothing to turn to and you really want to seek His face for the solution of your problems. Both in happiness and necessity, we should praise God in every circumstances, in every occasion. As we worship the living God, the living, buhay ang ating Diyos. As we worship the living God,
He will give us more revelations. Kapahayagan, mangungusap po siya sa inyo. Mangungusap siya sa inyo. He will give the answer to whatever you need. Question. Naranasan na po ba nyo na makaramdam nung lasting fulfillment? Sa buhay na to, have you experienced that lasting, to feel that lasting fulfillment brought about promotion sa iyong trabaho, success, victory sa iyong negosyo, victory in your work? Naranasan na po ba niyo yung maramdaman yung kaligayahan brought about by your relationships, kahit sa isang tao o kung sino pa man, sa kapamilya mo? Have you experienced that? Now, it is good na maramdaman po natin yon, maranasan natin. But, iba po yung fulfillment and satisfaction na makukuha natin by true spiritual worship. True spiritual worship. Sana po makita natin yung kaibahan. Nung masaya lang tayo, may pera tayo, masaya tayo, nagtagumpay tayo, nagkatrabaho tayo ng maganda. Iba po yung kaligayahan na yon. Kaysa doon sa fulfillment and satisfaction by having true spiritual experience in worship. Those things that I've mentioned may easily fade away. Minsan may kabalisahan. Maganda ang trabaho mo, may kabalisahan, may problema. Di po ba? But, if we invest our lives in a continual praise and worship, we will receive true spiritual fulfillment. Na ibang-iba po kaysa doon sa tagumpay and fulfillment and kaligayahan that this world can bring us. Iba po yun, mga kapatid. In our spiritual worship, there is peace, there is rest. Nag-iisip ka, pagod ang katawan mo, but there is rest in your soul, and there is peace. Somehow, there is strength. Subukan po natin. I wanna encourage each and every one of you. Subukan po natin yon. Subukan natin yon. To really praise. Yung it's between you and God alone. You and God alone. Have you experienced that, mga kapatid? Ha? Talagang you and God alone, talking to Him. Talking to Him. Mamaya po, may account ako dito sa Bible na babasahin. Yan, wala pa po akong verse na tinitingnan, mamaya po, magbubukas tayo. We can see the result of praise. Ano na ako? Next, anak. Jesus is our source of praise. The only source of praise. We can worship God. We can praise God. There's only one reason, because of Jesus. Ayan, nabanggit ko na po yan. Yan. Unless we receive the greatest miracle, the new birth of the human spirit, we cannot worship God in spirit and in truth. Amen po ba? Pero tayong lahat, sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. Kasi reborn na ang espiritu mo. You have that reborn spirit. Reborn spirit in you. The greatest miracle. That's why you can really give your best.
your very best in worshiping our God. Next, anak. We can worship God because of this truth na dahil po tayo ay new creation na. Yung ating patay yung ating patay na pagkatao, na espiritu, na reborn. And now we have full access to all God's rich provisions. Wow. Diba? In a prison yun to praise God. Hello. Talagang matuwa po tayo na hindi lang tayo umaasa dito sa pansamantalaan temporal na mga bagay-bagay sa daigdig na to. But our hope is in the living God. What are those provisions? It's both physical, it's both material, temporal, and eternal. Physical healing, deliverance, help from the Holy Spirit, welfare, safety, preservation, soundness of mind, prosperity. Pupunta po ako sa aking outline na. Napakahalaga po na yung ating spirit ay reborn o na-born again kasi before anything take place, like example in the aspect of healing, it first happened in the spiritual realm. In the aspect of prosperity, deliverance. Nagsisimula po yon in the spirit before it manifests in the natural. Kaya napaka-importante po na tayo ay mga anak ng Diyos. Kasi doon nagsisimula. In the spiritual realm, before nating makita in the natural world. As I've said, ang ibig sabihin po nito is salvation. Salvation, both for temporal and eternal issues of life. Katulad po ng pagiging anak natin ng Diyos. It first conceived in the spiritual, bago po tayo naging anak ng Diyos. In the spirit muna, may nangyari. In the spiritual, in the supernatural thing, bago tayo naging anak ng Diyos, o bago natin tanggapin ang ating Panginoon, something happened in the spiritual. Next, anak. Okay. Sabi dito sa Isaiah 12, 2-4, ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin, tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba. Walang muntimang pangamba. If you are in Christ. If you are in Christ, there's no fear. Amen po ba doon? There's no fear in Christ. Because Christ's love is perfect. And there's no fear in perfect love. Tiwalang-tiwala, wala muntimang pangamba. Ni muntimang pangamba. Wala po dapat. Sapagkat si Yahweh ang lahat sa akin. God is everything. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. He is our salvation in any kind of trouble. As I've said, in this earth, He is our salvation, temporal things, and much more in our eternal life. He is our salvation. Sabi dito, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan,
Sasabihin ninyo sa araw na yon, magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang iyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Magpasalamat. Magpasalamat. We cannot praise God without having first a thankfulness of heart. A thankful heart. Praise begins by expressing first your thankfulness to the Lord. Oh, God is so awesome. There are so many things to thank God for. We cannot count. We cannot count the blessings of our God. Our breath, yung hininga natin, yung libreng hangin, doon pa lang po, kitang-kita natin ang kabutihan ng ating Diyos. That we can really praise Him anytime, anywhere, in whatever situation of life, we can really praise God. So evident ang kabutihan at ang biyaya ng ating Lord. Magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang inyong tawagan. Kay Yahweh. Only God. Only God is God. And after you thank God, after you seek God, after you give your best praise and worship to God, sabi nung pangako ng Lord, napakagandang pangako, very simple pero napakaganda. Sabi ng God, kapag tayo nandun na sa kapahingahan, we've done our part of really giving our best to God. His promise is, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. God is a faithful God, keeping His covenant of love for 1,000 generations for those who love Him and keep His commands. Deuteronomy 7:9. He is a faithful God, keeping His covenant. This is His covenant to you and me. All the promises written here is God's covenant to His people. God's covenant. Yung dugo niya po. In making that covenant, yung dugo niya, He shed His blood for this covenant. He has a covenant of love for you, shed by His own blood through this. Makikita po natin dito. God is an awesome God. How I wish kapag po tayo nagpre-praise in worship sa ating God, pag nagsisimula yung service, I pray that we can really give our all to God. Our mind, our soul, our body, all of us, ibigay natin ang buong buo sa ating Panginoon. Don't shy to clap your hands, to dance before God, just like David. Oh, grabe ang sayaw ni David, right? Di ba? How David worship God. He danced. He shout. He kneeled down. He prostrate his body. Just to show to God, not just by words, but by your actions. Dictated by your heart. Dinidictate po yun ng puso. Ha? Pag sumayaw ka, sumigaw ka, it is dictated by your heart that really want to worship God, to honor God. It is from your heart. It is from your heart. Next. Praise begins in the spirit of man. Spirit. 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 Sabihin mo, spirit.
not from the mind. Kaya nga po napaka-importante na yung spirit mo reborn. Amen po ba? Reborn. Reborn. Spirit ng Diyos ang nasa espiritu mo. Your spirit, God's spirit, and your spirit is one. Napaka-importante po nun. One may decide, tatagalugin ko po. Nagagaling po ang praise sa espiritu ng tao. And it's syempre will of man. Sabi ko nga, decision ng tao. Di ba? Decision ng tao na sandali lang. Can I have 1 hour? Sa una, 15 minutes. Pupunta ako sa kwarto ko. Magpipray ako. Mag-worship ako. Papatugtog ako sa YouTube ng mga worship song. That is the will of man. That is your choice. That is your decision. Amen po ba doon? Na pumunta ka sa kwarto mo, mag-decide ka na ilak yung kwarto mo, sabihin mo, anak, may ginagawa ako. Ganon. For the Lord naman yun eh. Walang istorbo. Diba? Kung pwede, kahit oras ang kainan, huwag niyo akong tawagin. Kung kakain na, hindi mo na ako kakain. May importante lang akong gagawin. It is my date with my Lord. Diba? Diba pa nag-aanim mo sabi? No disturb. Ano nga yun? No disturb. Ano yun? May nilalagay sa pinto? No? Do not disturb. Yan. O, ganun din. Do not disturb. Diba? Dapat walang tawag doon? Makaagaw ng pansin nung para sa inyo lang ni Lord. Sabi nga, alam mo, nasa Bible po yun eh, do not quench the Holy Spirit. Yan. Kasi kapag nasa high worship na tayo and may istorbo o may nambulabog, naku-quench yung Holy Spirit. Tama po ba yon? Nalulungkot yung Holy Spirit. So dapat pag high worship, walang ibang ingay. Di ba? Walang ibang ingay. Yan, ganito. Dapat, focus po tayo lahat. Hindi sa akin ha. But to God. Yan. Hindi po kayo sa akin nakatingin. To God. Yan. Yung inyong isip, nakafocus sa Panginoon. Yung inyong tenga sa Espiritu ng Diyos. Di ba? No disturbance. Pag po tayo nasa praise and worship. Choosing to pray. Ay, sabi ko nga pala, tatagalogin ko, ano? Sabi po dito, ang bawat isa ay pwedeng magdesisyon whether magpe-praise siya sa Lord o hindi siya magpe-praise. Whether magpe-pray ka, kasi hindi po pwedeng may praise na walang prayer eh. At the end, there is prayer. Diba? There is thanksgiving. Ito daw pong pagpe-praise ay pwede nating pagpilian. Parang ngayong araw na to, gusto ko mag-itim. Gusto ko magputi. Gusto ko magsapatin. Ganon. It is a choice. Dapat po yung ating desisyon. Decision. Choosing to praise is to draw closer to God. Yan. Draw closer to God. Ito po ang maganda. Draw closer to God. Draw closer to God. Yung ating puso, inilalapit natin sa Espiritu ng Diyos. Any fiber of one's being, the whole of man. Yung sabi ko po kanina. Minsan nauna po ako sa preaching ko eh. The whole of man, spirit, soul, and body is involved in true and pure worship. Involved in true and pure worship. Alam po niyo mga kapatid, how I wish one night, Friday night, every last Friday of the night, praise and worship po tayo. I wish maranasan po natin yung talagang hindi tayo nagmamadali sa pag-awit, hindi tayo nagmamadali sa ating yung ano bang tawag doon, yung pag-sing of hymn, di ba? Yung parang we adore God through hymns. Every last Friday of the month. Yan. May advertisement na ako. Please come. Please come. We have night of praise and worship. Night of praise and worship. Alam po nyo, napakasarap makasama ng Diyos. Kung kayo minsan pagod, masabik kayo sa Diyos. Masabik kayo sa presensya ng Diyos.
Mauhaw kayo sa presensya ng Diyos. And one thing is for sure, bubusugin kayo. Bubusugin kayo. Yung sabi ko kanina, true spiritual fulfillment. Bubusugin kayo ng Espiritu ng Diyos. Kasi bawat tao may longing. May longing tayo eh. Not for food alone. Not for food alone. Yan. Craving, ano tawag doon? Cravings, no? But I believe in my heart, every one of you, me included, there is a part in us who is always longing, wanting the presence of God. Because in our heart, I believe, may kinreate si Lord dito na place that only He can fill the emptiness of that place, can fill the vacuum of your heart. Only He, in every person's heart. I believe. Because God loves you so much. You are His masterpiece. You are His obra maestra. There is always a vacuum in every man's heart that only God can fill. And alam po niyo mga kapatid, ibibigay natin yung ating best in praise and worship. Oh, wow. God is so pleased and happy. Gusto niyo bang mapasaya ang Diyos? Gusto niyo bang mapangiti ang Diyos? And, huwag naman tayong, alam natin pag napasaya natin ang Diyos, napangiti natin ang Diyos, anong kasunod nun? Anong kasunod? Blessing! Blessing! And, hello, magpakatotoo na po tayo. Ako, totoo lang ako eh. Magpakatotoo na po tayo. Di ba? I want blessings from God. Oh, I really love blessings. Why? Why? Para may maipamigay ako. Not only for myself, but to give it away. Tama ba? Di ba ang sarap magbigay? Di ba? Ang sarap magbigay kahit ano lang eh. Kahit isang candy, kahit isang whatever little things na hindi mo ginagamit sa bahay nyo, cologne, ganyan. Minsan yung anak ko may mga cologne. Sabi ko, minsan may nagbigay sa aking regalo nung Pasko, hindi ko inaasahan. Ay, naku, ba't naman binigyan pa ako nito? Yang-iya ako. In-order pa sa Shopee. As in talagang bago. Sabi ko, asan ba yung mga cologne natin dyan na hindi na ginagamit? Yung hindi pa ginagamit, pamigay natin. Ang sarap magbigay, di po ba? Ang sarap magbigay yung mga sapatos ni Sanya na napakatataas. Ayan. si Sanya Shaira, di ba? Yan, lagi po namin bigay si Sister Marlene ng mga sapatos na ang tatangkad ng takong kasi galing doon sa kanyang anak na artista. Ang sarap magbigay. And ba't ang tayo napunta doon? Kasi nga, we cannot outgive God. The more that we are blessing our God, hindi natin siya mapipigilan. Anyway, go ahead, anak. Wala, tagal na. Okay. Yan. When praise is being offered, He's there. Oh, 100%. 101%. When praise is being offered, God is there. Eh bakit ba tayo kumakanta bago tayo magsimula ng ating gawain? Di ba? To invite the presence of God. Amen ba doon? No, to invite the presence of God. Kasi ayaw nating magsimula, ayaw nating mag-start ang service without His presence. Amen? And then God's presence is now here. Amen ba? Amen? Sabi nga ni Moses, Lord, kung walang assurance na ang presensya mo ay sasama sa akin, sasama sa amin, wag na lang. Wag na lang. Di ba? So, ganun din po sa ating buhay, mga kapatid. May we always desire the presence of God to be with us. Next. Okay? Yan. Kaya sabi ko nga po sa inyo kanina, victory is first won in the Spirit.
first won in the Spirit. Victory, first won. Kasi sa atin, alam naman natin na lahat ng perpekto at magagandang bagay, saan po nagagaling? Sa Lord, in heaven. Di ba? Sa Lord. Tama kapatid, Sister Melba, na-miss ka namin. Na-miss ka namin. Sa Lord, lahat ng magagandang bagay, perpektong bagay, lahat ng biyaya, galing sa Lord. And, sabi dito, seek Him. Yan, seek Him through praise and worship. Okay, very, very quickly, pupunta po tayo sa Word of God. Yan, di pa pala tayo nag-Word of God? Sa Kronika. Bibilisan ko. Sa Kronika, minsan alam nyo, nalulungkot ako pag yung yung ba pong kailangan natin magmadali. Minsan nalulungkot ako pa nagsi-service tayo, so kailangan magmadali, di ba? Kasi tanghali na, kasi mahaba na yung service. Pero kung tutuusin po, pag sa Panginoon, di po ba, hindi natin dapat, alam niyo po ba yun? Sa akin lang po yun, ha? Pag sa Panginoon, hindi natin dapat tipirin. Hindi natin tipirin. Di ba, minsan gusto natin, hindi tipid ang sauce sa lasagna para masarap, o sa carbonara, pag kompleto yung sauce, di ba? Hindi natin tinitipid. Sa putahe, dapat hindi tinitipid, di ba? So sa Diyos po, huwag natin ding tipirin yung oras. Amen po ba? Amen po ba? Okay, pagtatagal pa ako. Anyway, sa Kronika, ang ganda nitong kwentong to. Paiigsiin ko po, yan. Naano na po ako, nai-stress na ako kasi mahaba na ako. Anyway, sa Kronika, saan ba yung ating kodigo? Yan. The battle is the Lord. Ayun, may another topic ako ngayon. The battle is the Lord. Sa Kronika, may digmaan. May digmaan. Lulusubin si Haring Jehoshaphat. Yan, kung alam nyo itong kwentong ito, good. Madali nyo ako masundan. Kung hindi nyo pa alam, I will make a story as quick as I can. Sa Kronika, 2 Kronika, 20, 21 hanggang 27, pero hindi ko po babasahin lahat. Sasakupin po si Haring Jehoshaphat. Isang malaking pangkat mula sa Edom ang sasalakay po. Nababahala si Haring Jehoshaphat at siya'y sumangguni kay Yahweh. Yan. Kapag ikaw ay nababahala, anong dapat mong gawin? Pray. Sumangguni. Ano po? Pray. Sumangguni. Pray. Foreigner po kasi yung ating kapatid kaya English ang sagot. Pray. Sumangguni. Sabi niya, sumangguni kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat sa buong Juda. Medyo i-picture po ninyo itong kwentong ito sa atin. Ayan, ganon. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat sa buong Juda. Kaya minsan may fast prayer and fasting po tayo. Nagkatipon ang buong bansa upang sumangguni kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod ng bansa. Verse 5, sa harap ng bagong patio ng templo na pinagtitipunan ng mga taga-Juda at Jerusalem, tumayo si Haring Jehoshaphat. Siya'y nanalangin. Tama si kapatid, prayer. Siya'y nanalangin. Sabi ni Haring Jehoshaphat, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, Ikaw ang namamahala sa lahat ng bansa at taglay mo ang lubos na kapangyarihan, kaya walang makakalaban sa iyo. They confessed. They confessed the positive things. They confessed the truth. Walang makakalaban sa iyo. O Diyos namin, Ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang dalhin sa lupaing ito ng bayan mong Israel. Ginawa mo iyon ayon sa pangako mo sa iyong lingkod na si Abraham. Dito nga sila tumira at bilang pagkilala sa iyo, sila'y nagtayo ng templong ito para sa iyo. Ang sabi nila ay kung darating sa kanila ang sakuna, tulad ng pagdidigmaan, baha, pagkamatay o tagutom, papasok sila sa templong ito upang sumangguni sa iyo sapagkat narito ka, Yahweh. Tatawag sila sa iyo at iyong diringgin. Ulitin ko po. Sabi dito, tatawag sila sa iyo
Tatawag sila sa iyo at iyong diringgin. Sa panahon ng kanilang kagipitay, ililigtas mo sila. Yun ang kanilang panalangin. Ganun po ang panalangin eh. You are telling the good result that you want to, gusto nyong mangyari. You're telling the good result that you want to happen. Ina-advance nyo na, kino-confess, dinideklara nyo na. That is prayer. Ngayon narito at sinasalakay kami ng mga kawal, o daming kawal to ha, mula sa Amon, Moab, Edom, mga lugar na hindi mo ipinahintulot na pasukin ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto. Kaya sila'y nawasak. Verse 11, ngayon ito ang iginaganti nila sa amin. Sinasalakay nila at ibig palayasin sa lupa na itong ipinamana mo sa amin. Diyos namin, parusahan mo sila. Hindi namin kayang sagupain ang gayong karaming kaaway. Hindi namin malaman ang aming gagawin. Take note of this. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Yan. They desperately seek God. They desperately ask God for help. Okay, ito nang nangyari. Ito ang sagot ni Yahweh. Sabihin mo, ito nang sagot. Lahat ng lalaki sa Juda, kasama ang kanilang mga asawa at anak, ay dumulog kay Yahweh. Yun na nga, dumulog, nag-pray. Ito po ang nangyari. Ang espiritu nito'y bumaba kay Jahaziel, na anak ni Zacarias. Siya'y apo ni Binaya, na anak ni Jehel, na apo naman ni Matanyas, isa sa mga Levitang anak ni Asaph. Sinabi niya, ito po ang sinabi ng ating Panginoon through those prophets. Huwag ninyong sirain ang inyong loob. Huwag kayong matakot dahil sa makapal na kaaway, ito'y ipakikipaglaban niya para sa iyo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Sis. Matatagpuan ninyo sila sa may duluhan ng lambak na silangan ng ilang ng Jeruel. Yung sinabi ko po sa inyo kanina, kapag po tayo ay nag-pray sa God, sumasagot si God. Nangungusap si God. Why? Kasi ang Diyos ay buhay. Patay lamang ang hindi sumasagot. Amen? Anyway, sabi dito, 20 verse 17, hindi na kayo kailangang lumaban. Alam mo ang kwento, Brother Yam? Hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong pwesto at maghintay. Makikita ninyo ang gagawing pagliligtas sa inyo ni Yahweh sapagkat siya ang kakampi nyo. Galing, di ba? What an encouragement. What a promise. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin nga ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama nyo. Amen. God is so, so good. God, sabihin mo, God is with us. Yumuko, verse 18, yumuko si Josaphat at ang buong Juda at ang mga mamamayan ng Jerusalem, nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Kore at malakas na nagpuri kay Yahweh ang Diyos ng Israel. Verse 20, malapit na po ang kwentong matapos. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo, mga taga-Juda at Jerusalem. Manalig kayo kay Yahweh na inyong Diyos at maging matatag kayo. Maging matatag kayo. Magtiwala kayo sa kanyang mga propeta at kayo'y magtatagumpay. Take note of this, verse 21. Matapos niyang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga mang-aawit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahanga-hangang kabanalan. Ang mga ito'y inilagay niya sa unahan ng hukbo. At habang daay, umaawit. Ayan, praise!
Yun ang gusto kong makita niyo, mga kapatid. Praise. Praise can defeat your enemies. No matter how many and whatever mga tactics o mga pamamaraan o mga whatever. Pagkakampi natin ang Diyos, who can be against us? Sabi ng Diyos, maging matatag kayo. Okay, what happened? Anong inaawit ng mga awit? Magpasalamat kayo kay Yahweh sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Alam po nyo kung ano nangyari? Ito na. Tapos na ako. Nang ang kanilang awitan ay marinig ng mga kaaway, ginulo sila ni Yahweh. I mean yung mga kaaway. Ginulo sila ni Yahweh. Bunga nito, sila-sila ang nagkagulo at tuloy na lupig. Ang sinalakay ng mga Amonita at Moabita ay ang mga kasama nilang taga-Edom at nilipol nila ang mga ito. Pagkatapos, sila-sila ang nagpatayan. Imagine niyo ang kwento. Sila-sila mismo, yung magkakakampi, sila-sila ang nagpatayan noong marinig nila yung awitan nung kampo ni Haring Jehoshaphat. Ang mga taga-Juda ay umakyat sa bantayan sa ilang at nagmanman sa mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas. Lahat ng kaaway nila, walang nakatakas. Ano nangyari? Lahat ay nakahandusay sa lupa. Napakaraming nasamsam si Jehoshaphat at ang kanyang mga kasama. Halos hindi nila madala ang nasamsam nilang kawan. Mga kasangkapan, damit at maraming mahalagang bagay. 3 araw nila itong hinakot. Iyon. Nakita niyo po ang tagumpay na nangyari? True praise. True praise. Ayan. Sana po basahin natin to at ating namnamin ang kabutihan ng Diyos, pati yung kanyang mga salita. Na ang sabi ng Diyos, huwag kayong matakot, maging matatag kayo. Maging matatag lang po tayo. 2 Chronica 21 hanggang 25. Next, anak. Ito maganda sa lahat. Alam po nyo, maliit o malaki, pinag-pray natin. Malaking bagay, maliit na bagay. Alam po nyo, on the other hand, kapag may mga bagay kayo na sinasabi sa Lord at hindi nangyari, hindi nagbago yung circumstances, one thing is for sure, dahil sa inyong pagdako sa presensya ng Diyos, dahil sa Espiritu ng Diyos, na naging intimate kayo, your outlook in life may change. The renewing of your mind, you will have the renewing, the change of your mind, your character, your priority in life. God is a good God. Sabi nga, God works together for the good of those who love Him. Diba? So, walang aksidente sa Diyos. Lahat ginagawa ng Diyos para po sa ating ikabubuti. Next. Ayan. Ayan. Praise coupled with sincerity and passion gives courage. Sino po sa atin ang kulang sa courage? Sino sa atin ang matatakutin? The Spirit of God will give you courage and wisdom. Jehoshaphat was afraid but set himself to seek the Lord. Dati, afraid siya dati, di ba? Takot naman siya talaga dati eh. Ganyan naman po. But set himself to seek God. To seek the Lord. He didn't complain or waste time. Di po siya nag-complain. Oh, sino dito yung maraming complain? Wala. Wala, di ba? Wala. Walang complain. Walang reklamo. Wala. Wala. He didn't complain or waste time. Instead, he immediately called the people together for a time of prayer with fasting. King Jehoshaphat recognized God's ultimate power and authority. Let us always recognize God's power, yung kapangyarihan ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos, walang makakatalo. And authority. And authority. Therefore, he was not afraid. Nung huli, he was not afraid of what men might do to him.
Furthermore, he showed that he was willing to be involved in the process of God's answers. Pinula ko po ito. He was willing to be involved in the process of God's answers. May mga kinakaharap po tayong problema. May mga laban tayo. But the battle is the Lord. But as one family, as one church, who among us is willing to be involved in the process of God's answers? Who among us is really want to be involved in the process of God's answers? Alam po nyo, sa lahat ng ginagawa natin sa Lord, may nakahandang regalo ang Lord. No God. No God. Kilalanin po natin ang Diyos. This is to encourage you. Matinding ginawa nyo sa Diyos, matindi rin ang balik ng Diyos. Nakuha nyo? Malaking bagay na ginawa nyo sa Diyos, malaking bagay din ang ibabalik sa inyo ng Lord. Kasi, God is a good God. Sabi nga, you cannot deceive God. What you sow, you shall reap. What you sow, you shall reap. Amen po ba doon? And that is the principle of God. That's the principle of God. Kaya mga kapatid, pag may ginagawa kayo, don't faint. Huwag kayong mapagod. Huwag kayong magsawa. Why? God's promise. In due time, you will reap a harvest if you didn't give up. You will surely, sabi dito, surely, He will surely reward you. Do not faint. Minsan yung iba, napapagod na. Dahil napapagod na, tumitigil na. No, hindi ganun ang Lord. Si Lord ba napagod sa atin? Kung napagod si Lord at tumigil, nasa na tayo ngayon? God didn't faint nor waver as a children of the Most High God. Dapat ganun din pong espiritu meron tayo. Enduring until the end. Okay? Next, anak. Tapos na yata ako. Okay na to. Next. Okay na. Tapos na po to. Yan. Ito yon. Summary na yon, di ba? Regardless of the limitations and hindrances the enemy, Satan, puts in our path, no matter what means he uses to try to lock us away. Okay, tatagalugin ko. Kahit daw anong limitasyon, mga hadlang na inilalagay ng kaaway sa ating daraanan, sa ating harapan, kahit anong strategy man yan, church, we can overcome. Mapagtatagumpayan natin. Praise God. Just praise God. Praise God, regardless of the circumstances. Praise God still. Praise God. Huwag po tayong magsasawa. Be driven to really please God. Mapasaya natin ang ating Diyos. Ayan. Kahit nga po doon sa Acts, si Silas at si Pablo, prison doors cannot stand as we enter into God's gates with sacrifice of praise and enter into His courts singing praises. Alam natin yon sa Acts 16. Di ba? Yung kulungan, yung nayanig ng lindol, nakatakas si Pablo. Di ba? It happened first in the spirit realm before it manifests in the natural. Okay? Parang gusto ko nang magtapos. Yan, ito na yon. Okay. Wala na anak. Again, God is performing His word today. He is still performing His word today. He is our God in the present and in the future. He is the Alpha and the Omega, the first and the last. He is performing His word today. Victory is yours. Victory is mine. He is blessing our lives so much that we are privileged to continuously praise Him. Oh, God is a smart God. Siyempre nga naman, gusto niya, lagi tayo mainit sa pagpupuri, di ba? So, lahat ng kadahilan, may mga kadahilanan binibigay niya sa atin to continually praise Him. Di ba? Because He wants all of us to really praise Him.
So, He is blessing our lives so much. Who wants more blessing? Can I see the hands? Yung iba ayaw, alanganin. Sabihin mo sa katabi mo, praise God. Praise God forevermore. Praise God. Praise God. Praise God all the time. Praise God. Praise God. Whatever circumstances we find ourselves for the moment, let us praise the Lord. Let us always praise the Lord. Amen? Amen. To God be all the glory. To God be all the praises, the adoration, the honor. To you alone, God. To you alone, our Most High God. Father, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, that you taught your people how to really praise you in spirit and in truth. From their hearts of worship, God, they will honor you. They will acknowledge you of who you are. They will exalt you, Panginoon, sa kanilang mga buhay. God, usher your people to a real praise and worship unto your holy name. Only you, only your Spirit can lead us to give you the best praise and worship. Only your Spirit. Only your Spirit, our living God. Uuhawin mo kami, Panginoon. Uhaw,in mo kami, Panginoon. Magutom kami, God, sa iyong presensya. Magutom kami sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal. Magutom kami, Panginoon, sapagkat karapat-dapat ka na itaas, papurihan, kilalanin. Karapat-dapat ka, aming Diyos. Walang ibang katulad mo. Walang ibang Diyos. Sa langit, sa lupa, saan man, walang ibang Diyos. Tanging kayo, Panginoon ng Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, the Alpha and the Omega, the first and the last, you, Jesus. Jesus, 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 our Redeemer, our Savior, our Lord, and our King. Sa'yo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa'yo, aming dakilang Ama, ngayon at kailan pa man. Amen, amen. God bless us all. Ayan. Dadako na po tayo sa pagkakaloob. Praise God sa katatapos lamang na mensahe ng Panginoon. Kaya nga po dapat, for better or for worse, we must continue to praise and worship our God. Amen. Ngayon naman po, sa pagkakaloob, dumako po tayo. Binigay ng Panginoon yung best example sa atin. Amen. Ng giving. Sabi nga po, part ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya nga po sa umagang ito, sa pagkakaloob po natin, sana makita ng Panginoon sa puso natin, sa puso ng bawat isa sa atin, yung pagmamahal natin sa Kanya. Magkaloob tayo makikita sa puso natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Let us pray. Thank you, Lord. Hallelujah. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Lord, sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal. Sana nga po, Panginoon, sa umagang ito ay makita mo, Panginoon, sa puso at isip ng bawat isa sa amin ang aming pagmamahal sa iyo. Sa aming pagkakaloob sa umagang ito, nalalaman mo po ang laman ng aming puso't kaisipan. Alam mo po, Panginoon, na kung paano nagnanais kami na makapagkaloob at makatulong, Panginoon, sa iyong gawain. Ano ang aming pagkakaloob, Lord? Ito'y sa iyo rin naman ang galing. Ibinabalik lamang namin, Panginoon, ang part ng iyong blessing na ibinigay sa amin.
Kaya nga po patuloy kong dalangin, pagpalain mo po ang lahat ng pinagmumula ng aming ikabubuhay. Kung kami man po ay kung namamasukan o may mga negosyo, Lord, bless mo po sana ito upang kami ay makapagkaloob ng may pagmamahal sa iyo. Salamat po at nawa ang anumang aming malilikom sa umagang ito ay patuloy na magamit, Panginoon, sa patuloy na pagpapahayag na yung mga salita at sa patuloy, O Lord, na improvement ng aming iglesia. Muli maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, Panginoon. Sa inyong katapatan. Panahon lumilipas, maungko'y kumukupas, ngunit ang pag-ibig mo, Jesus, hindi magwawakas. Magbago man ang mundo, isa lang ang totoo. Mga pangako, salita mo, matutupad ito. Panginoon, kaibutin mo, pag-ibig mo'y binababago sa bawat araw ng buhay ko. Mula pa noon hanggang sa ngayon. Sa lahat mong tagumpay sa aking buhay, kayamanan at kalakasan, ikaw ang nagbigay. Oh, Panginoon, kaibutin mo, pag-ibig mo'y binababago sa bawat araw ng buhay ko. Mula pa noon hanggang sa ngayon. Napagkabuti mo, di ka nagbabago. Blessed Sunday to everyone. So last time, sa mga nakaraang araw po, nagkaroon po tayo ng leadership training, leadership program. Yung ating pong leadership sa ating church, yung leadership lesson. So meron pong mga kapatirang nakakumpleto and inire-recognize po. Tawagin ko po si Sister Beth to other details po. Sige po. Dapat ay nung nakaraang Sunday po ito, but today po we will recognize po those brothers and sisters who attended and completed po the attendance participation po ninyo para sa ating Leadership 101 teaching ministry po ng GIOS Church. Okay po. Bali itong big certificate po, of course, ito po yung para sa mga kapatiran na nakakomplete po ng pagdalo sa ating leadership training. So, Jesus is Our Shelter Church International Ministry Incorporated proudly present this Certificate of Completion to. Kapag po tinawag po ang inyong pangalan, kung pwede lamang po kayo ay tumayo para po makita ng lahat na kayo ay nakapag-complete ng attendance. Okay? To Rodwin G. Argarin. Pasok na dito kayo.
Okay, next is Jose and Beltran Jr. Okay, wala sila. I think nasa seminar. Okay. Jocelyn P. Beltran. Jose Rafael B. Beltran. Next po is Alicia B. Cruz. Brother Rodwin, tayo po kayo dito, doon po kayo sa dulo. Next is Ernesto T. Cruz. Okay, next po ay si Alisa F. Cruz. Next is June and Domingo. Chodora T. Domingo. Christian Romel F. Enzo. Next po is Al Robert R. Francia. Mallory R. Leonardo. Bernard F. Maniego. Next, Ana S. Recchio. Argentina S. Recchio. Charlie C. Recchio. Yuribil S. Recchio. Faith Nellory R. Leonardo. Anna Marie L. Yang. And Joseph B. Yang. Sige po, sila po yung 20, pero yung iba ay absent today na nakakomplete po ng ating Leadership 101. Sige po, tayo ay mag-compress para sa picture taking. Sino ang mag-picture? Oo, absent tayo, meron tayong meeting. Opo. May umaapila. Kaya ba? Kaya? Sige po, pakilagay po ang inyong mga certificate sa tapat ng inyong mga dibdib. Oo. Yan. Isa pa. One more. Okay, thank you so much. Okay. Ang next certificate naman, Ang next certificate naman po ay for those who participate po sa ating Leadership 101. Ito po yung may mga absent. Okay. Jesus Our Shelter Church International Ministry Incorporated, ayan, given this certificate to, Certificate of Recognition to Jacobel Ann C. Adriano. Annalisa S. Atienza. Roderick M. Cruz. Nandito po ba siya? Wala. Cindy B. De Leon. Okay. Renaissance V. Cruz. Christian Joy A. Cruz. Arnold L. Cruz. Wala sila.
Ana Nina F. Enzo. Sister Mean. Ercel S. M. Fernando. Okay. Nerisabeth T. Leonardo. Clarel M. Malyari. Nandito ba? Wala. Jennifer B. Maniego. Ito na, Sister Jen. Joel D. Ramos. Noemi L. Ramos. Luisito M. Santos. Carolina P. Santos. Mali yung position ko. Marisa S.M. Solete. Okay, sila po ay Soleta, sorry. Sila po yung from the Young Adults Department. So dito lang po kayo sa gitna. Picture taking. Mahahalata ang active na department. Nasaan na magpipicture? Congratulations! Next po ay sa adults. Okay? This certificate is presented to Anita C. Adriano. Ay, sorry, meron pa. Ba't nawala yung iba? Nalagpasan. Ito to. Estela F. Cruz. Ano pala siya? Marilyn C. Daimos. Daimos ba yun? Sorry. Jenita V. De Leon. Jenita V. De Leon. Nasaan na siya? Ayun. Sorry po, Daimos po. Daimos. Sorry. Bandy De Leon. Margarita Flamenio. Bigay na lang po sa kanya. Ay, hindi po yan. Ana Flor Gutierrez. Opo. Angelita F. Ledesma. Wala siya. Nelson T. Leonardo. Theodora T. Leonardo. Theodora T. Leonardo. Nestor T. Leonardo. Anselmo P. Maniego. Evelyn C. Ramirez. Arlene Reyes. Marlene O. Roberto. Rodelio B. Samonte. Okay. Julieta S. Samonte. Donato G. Santos. Dorothy G. Santos. Florencio L. Santos.
Minerva Santos. Anselmo P. Maniego. Ito kay Sis. Florencio po. Florencio. Okay po. Okay, sige po. Ha? Ay, wala. Nasaan yan? Brother Felix, nandyan ka? Ah, okay. Brother Felix. Di ba? Marami ang adults. Hindi ko nagawa. Sige po, ang masisipag nating mga nanay at tatay. Okay. Ito po. Opo. Next po, yan. Sa youth naman, juniors. So we have Felix C. Daimos. Ano? Daimos. The third. Sorry talaga. Tom T. Cruz. Nandiyan ba si Tom? Ron Paulo C. Plamenio. Umattend ka na isang beses. Si Ron. Sam Jesternel R. Leonardo. Josephine S. Maniego. Shalom R. Ledesma. Israel R. Ledesma. Okay, Jasmine S. Maniego. Joshua L. Ramos. Faith S. Samonte. Janina Santos. Andiyan ba si Janina? Denise Maureen Santos. Lester Santos. Wala. Precious Kyle and Saranilia. Ito yung ano natin, visitor. Mary Joyce B. Sarmiento. Harmony Kate Y. Villanueva. Chanel Sachet S.A. Bondokan. Wala. Hindi ko siya kilala. John Lloyd F. Cruz. Okay po, sila po ang mga umattend from Juniors Department.
Sige po, maraming salamat. Ayan, tayo po lahat ay makakatayo para po sa ating pangwakas na panalangin. Sige po, let us thank God for a wonderful day. Father, in the name of our Lord Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit, we ask you, God, to usher your people into a deeper intimacy with you. You created us for you. We are for you, God. We belong to you. Father God, I commit each and every one of them to you, Panginoon. Kayo po ang kumilos at gumalaw, maghari, work into their lives, God. And you cause each and every one of them na magkamerong, Panginoon, ng pagnanasa, pagnanais. Ma-challenge sila, Panginoon, to really experience you. Lord, pag-aari mo sila. They belong to you alone. They belong to you. I declare it in Jesus. Kaya Lord, by the power of the Holy Spirit, through your kindness, kayo po yung mag-initiate ng magandang bagay sa kanilang buhay. And begin it with a praise and worship to your holy name. To your holy name. Father God, thank you that even in their dreams, they will worship you. They will seek you. They will call upon your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And in the process, Lord, ano man po yung kanilang mga pangangailangan, ano man po yung mga kakulangan sa kanilang buhay, ano man po yung mga deepest prayer request nila, God, you are able. You are able to answer them at the time and at the point of their need. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, God. Into your holy hands, I commit each and every one of them to you. Sampu ng kanilang mga pangangailangan, God. Maging ito man ay sakit o karamdaman, Lord, you are the great healer. I declare the great I am, the Jehovah Rapha, to heal them. Lord, maging ito man, Panginoon, ay pangangailangang pananalapi, God, you are more than enough to supply all their needs according to their glorious riches in Christ Jesus. Maging ito man ay trabaho o negosyo, Panginoon, whatever they need, Panginoon, nakikita mo ang kanilang puso. Nakikita mo ang kanilang puso na sa iyo lang umaasa at nagtitiwala. Grant their requests, even their very secret petition, God. Upang mabigyan ka nila ng kapurihan by answering all their prayers, God. Thank you, God. Thank you. Thank you for the working of the Holy Spirit in their hearts. Itaas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, napalakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu.
At naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya, upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Sumainyo nawa ang pag-ibig, ang pagmamahal at kaaliwan mula sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. 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 Hello. Amen. So bago po tayo dumako sa second part, which is the teaching ministry, let's declare po yung katagumpayan ng ating service. So sabi nga dun sa message, praise about praise. So katulad po ng sabi ng kanta na to, dapat po purihin natin ang ating Diyos lagi at tuwina. So patuloy po natin siyang purihin. Nadarama ang pag-ibig mo at pagpapala. Ito'y dahilan upang magsaya at walhatiin ka sa tuwing na. Kaya't ang laging tugon ko sa pag-ibig mo hindi nagbabago. Kaya palaging magbigay sa'yo ng papurit pagsamba sa buong buhay ko. Yahweh, sa'yo ako'y lagi nagpupuri.